Bilang ama si Tatay Ervin sa inyo, mailalarawan mo si Tatay Ervin? Anong klaseng tatay siya sa inyo? Mabait naman po siya, pagmahal po siya. Tagal na po yun si Papa dito, isang taon po dito si Papa sa amin. Oh, wow, dito sa bahay mo mismo? Mhm. Oh, tignan nyo, kahit pala bibihira sila dumapunta, siya pala ay din kay Tatay Ervin, nag-alaga din kumbaga ng isang taon halos dito sa bahay na ito. Sa tingin ni Ate Isabel ay yun yung gustong mangyari ng papa mo, ano? Nagkausap-usap naman kayo magkakapatid doon. Ano po, di naman po sa amin nakipag-usap si ate. Ay, hindi kayo hinarap ng ate mo? Hindi. Sa pag-i-scout ng ating team ay hindi inaasahan na makita itong isang anak ni Tatay Ervin na isang beneficiary natin na nakakalungkot man pero pumanaw na. Isa ito sa kanyang 7 anak at isa din pala ito sa nagsakripisyo na mag-alaga sa kanilang may sakit na ama at ganito nga kalayo ang binaybay na daan at hindi nga nila inaasahan na ganito kalayo at ganito kahirap ang kanilang daan. Lawrence, kaya pa? Kaya? May isang anak nga itong kapatid ni Ate Isabel at nakatira sila dito sa isang kubo-kubo na halatang sira na. Alamin natin ang kwento ng kanilang buhay. Mga kabayan, nandito po kami ngayon sa Panganiban. Ano ulit ito? Ulipanan. So hindi lang namin i-expect na sa pagpunta namin dito ay makikita namin dito yung ang dami namin nalaman dito. Andito din yung bahay ni Tatay Dodong, kapatid po ni Tatay Filomeno. Tapos kumbaga unexpected na makita namin dito yung anak po ni Tatay Ervin. Hindi namin alam na nandito pala siya nakatira. Okay, kamusta yun anak? Anong pangalan mo pala? Jenny? Pang-ilan ka sa magkakapatid sa inyo? 5 po. Pang-5. Si Ate Isabel ba ay panganay, di ba? Oo. Panganay, pang-5. Bali, ilang kayo magkakapatid lahat? Bago yung bunso nyo na nandoon, yun ang sumunod sa'yo. Ilang taon ka na ngayon? 22 po. 22? Opo. Ito anak mo ito? Bunso po. Ilan na ba ang naging anak ninyo? 2 po. 2. Asan yung panganay? Nandun po kay Lola niya. Okay, ang mister mo nasaan? Nasa bundok po ngayon. Nagkukupra kasi po yun. Ibig sabihin, ilang taon ang panganay mo? 2 po. 2 years old. Ibig sabihin, 22 ka ngayon? Ilang taong ka nag-asawa? 17 po. Bata mo. 17 ka lang nag-asawa? Bakit hindi di ba kayo na guide ni mama nyo, papa nyo ng ayos? Siya naman po. Bakit nakapag-asawa agad kayo ng maaga? Gawa po sa mga chismis-chismis po dito. Ay, ganun. Ba't nandito ka? Dito yung napangasawa mo at nagtira kayo dito nila Tatay Ervin? Ito po na pangasawa ko, taga rito po. Okay. So, di ko lang inaasahan na pagpunta namin sa tindahan kanina, sabi niya, siya daw yung nabanggit mong may-ari na ito daw yung isa sa mga anak ni Tatay Ervin. Bakit? Nasabi ni ate mo dati, bibihira ba kayong pumisita kay papa nyo? Kasi po may trabaho po lagi po yung asawa ko. Di man po kami po makapunta at 2 po yung anak ko ay. Wala din po kami sasakyan, papunta po kay Papa. Tsaka sobrang hirap ng daan. Di ba? Itong bunso, ilang taon? 10 months po. 10 months pa lang. Nung mga panahon na si Tatay Ervin may sakit na, anak mo na ito. Oo. Ako po yun si Papa ng bagong taon po, nung December ng bagong taon. Nung nanganak po si Ate Isabel, yun po yung maliit. Dinala mo dito si Papa mo? Opo. Tagal na po yun si Papa dito, isang taon po dito si Papa sa amin. Oh, wow, dito sa bahay mo mismo? Mm-hmm. Tignan nyo, kahit pala bibihira sila dumapunta, siya pala ay din kay Tatay Ervin, nag-alaga din kumbaga ng isang taon halos dito sa bahay na ito. Kaya ako po nakiusap ako sa kanya na baka pwede ko siya makakwentuhan para na sa ganun po ay malaman din ng ibang mga manonood kung ano ba talaga bakit may palaisipan sa mga tao, bakit ang dami ni Tatay Ervin daw anak base sa kwento ni Ate Isabel na hindi nakakadalaw doon. Kaya sabi ko baka pwede namang mahingi din yung side ni anong pangalan mo rin? Jenny po. Ni Jenny. Baka pwede natin mahingi yung side ni Jenny at ayun nga, ito kunikwento niya sa atin na
Hindi ko in-expect na isang taon din palang tumira dito si Tatay Ervin. Nung namatay si papa mo, saan nyo nalaman? Sa ano po, dait po. Pinapapunta po kami sa dait. Lahat kayo. Ako lang po, kaso po di po kami nakakapunta ng asawa kasi po nag-uulan po. Hating gabi na pati Mm. po. Okay, okay. Pwede po. Okay. So, ibig sabihin pala, nung sino nakatanggap ng tawag? Ikaw? Kay galing kanino? Kay Ate Isabel o Ako. kanino? Kay Ate Isabel. Na pinapupunta na kayo lahat sa, ay ikaw sa dait. Okay. So, grabe din pala ang ano. Ibig sabihin, nung hindi ka nakapunta, kailan ka lang pumunta doon ka papa mo? Nung ano po, nung naandun na po si Papa. Sa Panganiban. Opo. Ang hanap buhay, may ba ako? Ano hanap buhay ng papa mo? Ay, ng papa mo, ng asawa mo. Wala, ano po, minsan po naghihila po sila ng kukulamber po dito. Naghihila. Hindi ba nagdadagat ang asawa mo? Nagdadagat din minsan. Siya rin po, nadadagat din po yun. Ikaw ba, Jen, ay wala ka ba naging tampo sa magulang mo? Bakit nagkaroon ka kagad ng pamilya? Wala bang ganun? Wala naman po. Wala naman. Baga okay naman lahat. Mm. Ilang taong ka nung umalis ka doon kay kala mama at papa mo? Doon na yun? Yung pag-asawa mo na nung 17 years old ka? Mm. Jen, kung mamarapati mo, may tatanong na sana sa'yo. Bilang ama si Tatay Ervin sa inyo, may ilalarawan mo si Tatay Ervin? Anong klaseng tatay siya sa inyo? Mabait naman po siya, pagmahal po siya. Po. Kapag mahal naman. Po. Pero nung mga bata kayo, ginawa naman ba niya yung best niya para sa inyo? Siya naman po. Pero ikaw, nag-aral ka? Nakapag-aral ka? Mm. Anong natapos mo? Ano po ko, nag-grade 7 lang po ako. Kasi po naglipat na po kami po nandito ay. Grade 7. Opo. Alam niyo, mga kabayan, sa nakikita ko dito sa bahay nila Jen, wala din sila masyadong gamit. May kuryente kayo dito? Meron po. Pero may solar din. Mm. Nakita ko kasi yung solar. Ano yung sariling kontador nyo? Nakikikabit kayo? Kabit lang po. Okay. Itong bahay na ito, sino nagpagawa nito? Kami po. Kayong mag-asawa? Ang asawa mo pala ilang taon? 25 na po ngayon. Pero bata pa din. Pero at least, sa murang edad nila, nakapagpundar na sila ng tahanan. Itong lupa, kanino? Sa lahin ko po. Lulahin nyo? Po. Ano ito? Binigay sa inyo? Pinatirik lang kayo? Pinatirik lang po kami dito. Pinatirik lang. Okay. So, mga kabayan, sana sa mga naging din ni Tatay Ervin, sa mga naging viewers din niya, sana matulungan din natin yung mga anak niya na naiwan kasi nga kagaya ni Ate Isabel, ngayon pupunta din kami kay ate mo dahil may gusto nga kami sa kanyang, kumbaga may request. Hindi ko alam kung request niya yung kay Commander, kay misis ko, o yun ay kagustuhan ni Commander. Pupunta kami doon after dito. At ngayon, mas nauunawaan ko na kung bakit hindi siya madalas nakakapunta kay Tatay Ervin. Kasi nga, yung daan dito ang unang-unang problema. Napakahirap po talaga. Sobra. Mas lalo na daw dati. Grabe daw talaga ang daan dito. Maputik po yung daan po dyan. Nung hindi pa po ganyan po yung daan. Nung hindi pa tinatambakan. Kaya mo, Jen, kung may mga blessing na dadating, willing naman kaming pumunta ulit dito, bumalik dito, para ihatid sa inyo, no? Kung may mga blessing na darating sa inyo, hindi naman problema sa amin yung layo. At mas maayos na nga yung daan ngayon, sabi nga ng mga tao kumpara noon, no? Kung noon nga nakaya ng mga tao dito, much more pa kaya ngayon. Na kahit pa paano may mga graba nang nakatambak. Okay, pwede ko ba tingnan tong bahay niyo? Itong palibot ng bahay niyo? Yun. Kung makita natin dito, sira-sira na din yung gilid-gilid niya. Tapos yung pawid niya luma na talaga. Hindi ko alam kung may tumutulo na dito o ano. Tsaka harap na harap lang nila yung dagat. Ayan lang yung dagat. Sobrang sobrang nakakatakot dito kapag malakas ang dagat. Ganyan. Unexpected, nandito pala halos lahat ng mga kamag-anak ng binavlog ni Commander. Kagaya na lang no ni Tatay, sabi ko kanina, Tatay Dodong dito din pala.
Paano yan, yung kinikita ng asawa mo, sumasapat naman sa inyo? Opo. Masapat naman po. Kahit paano, sa pang-araw-araw. Yung anak mo, nag-i-school siya? Hindi po. Hindi pa po. O kasi 2 years old pa lang, ano? Yung mga 4 years old or 3 years old, pwedeng pumasok. Ang paaralan ba dito, malayo o ano? Yan lang po sa may unahan lang po niyan. May sentro. Malapit lang naman. Wala pa kayong mga gamit, ano? Wala po Anong po gamit lang meron kayo dyan? Aldero lang po. Mga ganyan lang po. Yung mga pangunahing pangangailangan lang sa pagkain, pagluluto, ano? Pero natutuwa naman ako kasi sa murang edad nyo, nakapagpundar na kayo ng ganito, oh. Sino nag-ano nito, sa pagtatrabaho ba ni mister mo? Siyempre, kung hindi din naman sinasabihan ng misis ang mister, hindi din yan basta-basta maisipan. Siguro, dahil sinasabihan mo din ba? Mahirap baga po makipagpisan. Kung anong sinasabi mo sa mister mo noon, yung mga time na wala pa kayong bahay. Sabi po magawa na muna po siya ng bahay para po may sarili. Mas maganda kasi po yung sariling bahay mo na po ay magagawa mo na po ang lahat dito. Tama. Kung may pag-aawa, hindi mo kayo pagkakaintindihan mag-asawa, kayo lang dalawa yung nakakaalam nun. Di ba? Wala nang ibang tao pang pwede makisali. Di ba? Kayong dalawa nagka-problema, kayong dalawa din ang aayos. Pero ikaw, Jen, sa ate mo, wala ka namang, ano, kasi may nababalitaan ako noon na medyo may sumasama daw ang loob sa kapatid niyo. Nung una po, meron po. Pero ngayon po, okay lang po sa akin. Ano ba yung hindi niyo pagkakaintindihan noon? Bakit nagsama yung loob niyo, nagkasamaan ng loob niyo? Yung ano baga po, yung dahil po kay Papa. Dahil ba sa vlog yun? Hindi po. Nung una po yun, nung... Ibig sabihin, wala pang vlog, may hindi na kayo pagkakaunawaan. Ang kinuha baga po ni ate dati po si Papa dun kay Mama kasi po, sa amin po talaga kasi yun si Papa, kukunin po talaga po namin sana yun. At gusto ko nga po makasama. Hindi naman po nila binibigay sa akin. Okay lang po. Doon kayo nagkasimulang hindi nagkaintindihan. Sino kayo magbigay sa ate Isabel, sa papa nyo? Okay. So, yun. Naintindihan na natin ngayon. Gusto niya pala talagang... Bakit malapit ka ba sa papa mo? Isa po sa mama ko. Mas malapit ka kay papa mo kasi sa mama mo. Okay. Pero sa ngayon na kinakasama naman yung mama mo, okay naman sa'yo. Okay lang po sa akin. Hindi ka naman na-against doon. Kasi kung doon naman magiging masaya yung mama mo, di ba? Lalo na ngayon na wala naman na si papa mo. Nung nilibing si papa mo, nandun ka. Hindi po kami nakapunta po kasi po, nagkasakit po siya nung pumunta kami doon. Nung pumunta kayo nung, ano ba yun, unang gabi, ng lamay, pangalawa, pangatlo. Ano po kami, nung sakto pong nagpunta po kami doon, nag-uwi po muna kami at sabi nga po nung, may trabaho daw po yung asawa, kaya po nagpaalam muna kami. Nung utro po balik namin, nagkasakit po siya. Siya si mister mo? Hindi. Kala ko siya si mister mo, yung kapatid. Hindi. Kapitbahay lang. Okay. So, ibig sabihin, hindi na kayo nakabalik kasi nagkasakit siya. Opo. Nagalawan po kasi doon. Tsaka sobrang layo din, no? Pero ang mahalaga, nakapunta kayo. Ano? Tapos, alam mo ba na yung gusto ng papa mo, ni papa mo yung para magkaayos-ayos kayo, magkakapatid. Bago daw mawalan yata ng buhay si papa mo. Yun yung sabi sa amin na hindi namin inano sa camera na gusto daw ng papa mo, parang bumubulong siya na parang basta magkaayos-ayos kayo, magkakapatid, ganun. O sa tingin ni Ate Isabel ay yun yung gustong mangyari ng papa mo, ano? Nagkausap-usap naman kayo magkakapatid doon. Ano po, di naman po sa amin nakipag-usap siya ate. Ay, hindi kayo hinarap ng ate mo? Hindi. Akala ko ba okay sa kanya na lahat? Dahil gusto niya magkaayos-ayos kayo. Di naman po na nandun po kami, pero po, bira po makipag-usap. Pero sa tingin mo, wala naman sama ng loob sa ate mo o ano? Ewan ko po sa kanya. Pero sa tingin mo? Parang wala naman po. Okay. Siguro may ano lang. Hindi ko alam kasi kung sa side ni Jen yung papakinggan natin, gusto naman niyang kunin. So, ibig sabihin doon pa lang, wala na dapat ipagtampo kay Jen kasi gusto naman niyang kunin yung kapatid naman ng ayaw. So, wala naman siguro kay Jen siguro dapat ipagtampo
si Ate Isabel. Siguro sa tingin ko lang naman. Kasi nga, gusto kong kunin pero ayaw naman ninyo. At kung bibisita ako, napakalayo. Ang hirap ng kalsada. So, dapat wala naman ipagtampo kay Jen siguro. Yung isa mong kapatid, di ko nakausap masyado kasi ayaw niya sa akin magharap ay. Anong pangalan niya? Sumunod yata yung kay ate mo. Queen? May kapatid ka bang ganun? Nandyan po sa kabilang sapa. Taga dito din siya? Napangasawa po niya. Okay. So magkakalapit lang pala kayo dito. Kato paano, ano? Okay. Sige, pangalan nito, Jen. May konting crush ako dito. Diyan muna to sa'yo. Ha? Hayaan mo at pag may abot sa inyo, dito sa channel ni Commander, kasi sa vlog to ni Mrs. no? At gusto ko lang nga din maringgan yung side mo. Ano yung panig mo? Parang sa ganun ay malaman din ng tao kung bakit ganun na hindi kinakapunta sa papa ninyo. Salamat, Jen, diyan mo to, hawakan mo to. Dagdag mo muna sa anak mo, ha? Bili ka ng nagagatas yan? Hindi po. Breastfeed? Panganay ko po. Breastfeed yan? Maganda. Mas maganda, sabi nga, ang gatas na binibili, hindi ko naman sa sinisiraan, pero sabi nga, ang gatas, gatas yun ng baka. Kadalasan, ang baka na baby, sumususo sa nanay na baka. So, ang baby dapat sumususo sa nanay na tao. Bakit mo padidiin yung anak mo ng gatas ng baka, tao yan, di ba? Parang ganun. Pero hindi, lang naman yun. Kumbaga naririnig ko lang. Siyempre, may din yan. Kumbaga may nakukuha ding vitamin C sa gatas ng baka. So, pero yun nga lang, may benefits din na maganda kapag sa ina talaga gumagatas. Depende sa kinakain mo. No? Kumakain ka naman ng mga gulay. Kain ka ng mga malunggay, ganyan, para maging masustansya yung nadidede siya ng anak mo, no? Huwag kang magkakain ng mga noodles, ganyan. Kasi hindi maganda para sa anak mo yun. Baka may bisyo ang asawa mo. Nalalanghap kung giyosin, malanghap ng anak niyo. Ikaw, wala naman. Sige, salamat ulit dyan, ha? Okay, salamat. Muli, siya po ang anak ni Tata Ervin na pang-5 sa magkakapatid. Salamat ulit sa iyo at sa mga sumusuporta kay Commander dito sa channel niya. Naman po yung blessing na gusto niyo ipaabot sa lahat ng binablog ni Commander. Willing kami sa ngayon na kami talagang kumikilos ni Rans. Willing kaming puntahan dahil nga hindi po pwede si Commander. Alam ko na unawaan niyo naman yan. Kapag pwede na siya, kilala niyo naman din si Commander, talagang ready to go din yan kahit saan. Kasama namin kung ano yung one of the boys yan, kung ano yung ginagawa ng lalaki, gagawin din niya. Grabe din ang sitwasyon ng mga tao dito, mga kababayan. At pati si Jen, nakita naman natin yung sitwasyon ng buhay nila dito. Kaya hindi ko lang maintindihan kung bakit ang gusto ni Ate Isabel nung mga oras na nandoon sila, magkaayos-ayos sila magkakapatid. At sabi nga niya, kapag umuwi doon yung kanyang mga kapatid, nung naaburol ni Tatay Ervin, ay gusto niyang magkaayos-ayos sila. Kaso nga lang, sa nalaman ko din kay Jen, ay hindi sila masyadong kinakausap o iniimikan ng kanilang ate, na hindi ko alam kung ano yung rason. Pero mamaya pupunta ako kay Ate Isabel, kailangan din, kumbaga magkaayos-ayos sila. Kung ano man yung nasa loob pa nila na nasama ng loob, dapat wala na yon. Kasi sabi nga, mag-away na kayo ng ibang tao, wag lang kapatid mo, di ba? Kasi sila kumbaga wala nang ipapa nila, dapat kumbaga isipin nila magiging masaya ba yung papa nila kung sila may samahan pa ng loob magkakapatid, di ba? Sigurado ako hindi kakasaya ni Tate Ervin yun. Okay. Doon na sila nagtira, kaya pala parang kawig nyo. So ito pala yung bahay ni Tatay Dodong. Ayos pala yung bahay nila dito. Ba't mas gusto nila doon? Wala man din po kaayusan. Pero mas maayos ito kumpara doon sa naiwan ni Tatay, di ba? Doon muna po daw sila papa at doon po yung nila ay. Wala Doon po sila may hanap buhay. doon ba may hanap buhay sila? Alimango po baga si papa. Okay, tas kayo diyan, katabi niyo lang pala ang papa niya, no? Ilang buwan na po yung tiyan mo? Ano po, 7 buwan. Congrats. Blessing. So, ayun. Hindi ko... Bali yung kapatid ko lang po ang nakatira dito yung... Okay, so gusto ko lang din maipakita dito sa mga viewers ni Commander. Total,
Isa-isa din naman natin napupuntahan dito yung mga kamag-anak ng mga tinutulungan ni Commander. Hindi natin na-expect na dito sila lahat ng mga nakatira sa barangay na ito. Ayun, nakita nyo, ito na nga yung bahay ni Tatay Dudong, kapatid ni Tatay Filomeno. At doon naman sa una-unahan ay yung pinuntahan natin kanina na anak naman ni Tatay Ervin. So nakakatuwa lang na na-meet natin sila dito. Para makita nyo na din dito sa vlog nito ni Commander. Isahan na lang kumbaga. Ayan o. Yan, bahay ni Tatay Dudong. Dito siguro, di ko alam bakit andito naman yung dagat, di ba? Bakit anong wala dito na hanap buhay? Ano ba hanap buhay doon ni Tatay Dudong daw? Nag-uuling. Una-una nag-uuling, nag-alimango. Dito naman kasi walang alimango. Okay. So, sabi ko baka may litrato sila nung anak ni Tatay Dudong kasi gusto ni Commander bisitahin doon. Kaso nga lang minsan baka nakakasalubong na namin, di pa namin alam. Makita namin yung litrato niya para susunod makasalubong namin, di mabati man lang namin. Saan? Ito. So ito pala yung anak ni Tatay Dudong. Abangan nyo sa channel ni Commander na possible maglabas yan sa channel niya. Okay lang ba kaya na sa kanya na siya ay ma-feature sa channel ni Commander? Okay lang kaya? Ay, wala namang problema. O baka sakali may scholar ay baka makatulong sa pag-aaral niya. Ang gandang bata Kamukha ng ate. Kamukha ni Tatay Dudong din. Gopings din mas Tatay Dudong. Para sa Tatay Filomeno, di ba? Gopings din mas Tatay Filomeno. Okay, so Mga lahi po. okay, sige, salamat ate ha. Salamat. Sige, puntahan namin pag anong araw ba siya kaya sa tingin mo nandoon? Ay, bukas po, pasok nun sa, sa Sabado. Pasok nun sa Bukas? Sa Linggo. Bukas, wala. Bukas po ay Biyernes, wala po. Wala, okay, sige. Bukas schedule Pwede na. rin naman po ninyo daanan yun doon ngayon. Pwede din. Kaso nga lang, wala din namin kasama si Commander. Gusto niya yung makita. Gusto niya You makilala. got me Sige po, salamat. open and I keep bleeding, I keep bleeding love. I keep bleeding, I keep bleeding love. Keep bleeding, I keep bleeding